Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na binibigyan na naman po ng ating rabay ng pagkakataon na makapangaral po ng kanyang salita. Naway tayo po ay mabiyayaan ng pangunawa at kaalaman para po malaman natin at maunawaan ang mga salitang ihahatid ngayon ng ating rabay. Tunay nga po na tayo po'y kanyang pinagpapala, dahil alam po natin na tayo lang ay hindi binibigyan ng Ama ng pagkaing tinapay sa ating pang-araw-araw. Bagkus higit sa lahat ay yung ating pang-araw-araw na pagkaing espiritual. At nananampalataya po ako na bawat isa po sa inyo ay binibigyan ng Ama ng pagpapala. Physical, spiritual. Mahal naming mga kapatid, ang aral pong itong ibinigay ng rabay, muli na naman pong patibay na hindi po siya nagpapapaya na tayo bigyan niya ng mga pag-asa. Lalong-lalo na po sa mga nababasa natin o nababalitaan na mga pangyayari sa ating kapaligiran. At tayo po sana ay huwag mawalan ng pag-asa o panghinaan ng pananampalataya. Dahil ang aral ng rabay ay may kinalaman po sa mga nangyayari sa atin sa araw-araw. At anuman po yung mangyari sa atin sa araw-araw, huwag po sana nating kalimutan yung pagpapala ng rabay. Dahil tayo pa po ay nakakarinig ng kanyang salita. Pag tayo po ay gumising sa umaga at naramdaman po natin ang kalakasan ng ating mga katawan, yung ating ikakalat, ang ating mga mata at makikita po natin ang ating mga mahal sa buhay. Yung tayo po ay tatayo sa ating mga higaan at tayo po ay makakatayong mag-isa. Yung atin pong igagalaw ang ating mga kamay at paa ay mararamdaman po natin na masambit sana natin ang salitang haleluya, purihin ka amang Yahweh, sa isa na namang umaga. Ang pamagat po ng rabay na ibinigay niya na aral sa araw pong ito ay finding joy in time of troubles. Tayo daw po ay hanapin natin yung kaluguran, yung pag-asa sa bawat kabagabagan na dumarating sa ating buhay. Tunay nga po, dahil sa mga aral na ibinigay na ng rabay, alam na sana natin yung kwento na ang ating Ama at Elohim ay hindi po niya tayo ginawa na maging tao dito sa lupa para umiyak araw-araw. Hindi tayo ginawa ng Ama para maghirap araw-araw, kundi tayo ay nilikha ng Ama para ganapin ang kanyang kalooban at maunawaan ang kanyang salita. Para kung dumating man yung mga tinatawag nating mga kabagabagan sa buhay, makita pa rin natin o maramdaman pa rin natin na tayo ay hindi pinapabayaan ng Ama. Sa bawat kabagabagan po, o bawat suliranin, o bawat tinasabi nating kalungkutan na dumarating sa ating buhay, hanapin po natin yung magandang bagay na nangyari sa araw na yaon. Kaya talasasin po natin na sana ang aral ng rabay ay makapagbigay sa atin ng dagdag ng tinatawag ng pananampalataya. Alam po ninyo, bukas sa inyo ang aking buhay. Kung saan po ako nagmula, kung anong kahirapan ang naranasan ko bilang bata nung panahon ko. Andiyan ang aking inang na magpapatunay. At ang laging sinasabi ng aking inang noon, na anuman yung hirap yung nararanasan namin, ang lagi niyang sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Tama po yun. At anuman po yung kabagabagan na nararanasan po ninyo, at kung kayo pa po ay buhay at nakakaninig ng salita ng Ama, sa tulong po ng ating rabay, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Dahil dito po sa aklat ng mga awit, dito po natin sisimulan ng aral ng rabay, ay nasusulat po ang mga katagang ito na I pray
ito ay lagi ninyong maaalala sa oras na kayo po ay nakakaramdam ng mga kabagabagan sa buhay. Yung bang pakiramdam ninyo parang dumating na yung tinatawag ninyong hirap na halos hindi nyo alam kung saan huhugot ng kalakasan. Dito po sa aklat ng mga awit, chapter 3 verse 5, ito po ang unang bugso ng aral ng Rabay. Sabi niya, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Aklat ng mga awit, chapter 30 verse 5. Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Ano pong sabi niya? Ang galit daw ng ama ay sandali lamang. Yung kanyang pagpikit ay sandali lamang. Yung kanyang pag-iwan ay parang kisap mata. Ano po? Pero the moment po na sa kanyang paglingap, ito po ay habang buhay. Meaning, pag tayo po ay naalala ng ama, that is forever. Kaya tandaan po natin, ano po? Bagamat tayo po ay nakakaramdam ng tinatawag na mga kabagabagan, ang sabi ng aklat ng mga awit, ito'y sandali lamang. Ito'y iglap lamang kung mangyari sa buhay natin. Hindi tayo maghihirap for the rest of our life. Hindi tayo maghihirap ng ilang taon. Kundi ito'y sabi niya, sandali lamang. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Yung pag-iyak daw natin, yung paghimutok natin, ay aabot lang daw ng isang magdamag. Pero depende kung paano natin titignan ang ating pag-iyak. Dahil kung tayo po ay humihikbi sa buong magdamag, ang tanong gaano kahaba yung magdamag na gusto nating paghikbi sa ating buhay. Ang ibig kong sabihin gaano ba natin iindahin ang bagabag na dumarating sa atin? Ito ba'y isang araw, isang linggo, isang buwan, o isang taon? Meaning, nasa tao na po kung paano po natin iindahin ang bagabag na dumarating sa atin. Kung ang bagabag na dumarating sa atin ay iindahin natin as if ito na yung katapusan ng ating buhay, ito'y hindi mawawala sa ating pang-araw-araw na gawain, ito po'y magiging mabigat sa atin. Pero kung ito'y gagawin lang natin na isang magdamag, then, sabi niya, kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Meaning, darating ang ating umaga. So, gaano man po yung iyak na gagawin natin sa buong magdamag, alam po natin na at the end of that magdamag, darating po yung umaga. So, dito po natin matatalasas, mga kapatid ko, na bilang isang anak ng ama at nananampalataya, hindi na po tayo dapat pang magtaka kung tayo po ay makakaramdam ng tinatawag na kabagabagan at pagsubok sa ating mga buhay. Ito po'y nasulat na mangyayari sa mga pipiliin ng ama na kanyang magiging anak. Kung hindi pa po ninyo naalala ang mga aral na binibigyan ng Rabay. Ang mga pinili daw ng ama na kanyang magiging anak ay kanyang dadalisayin na parang ginto. At ang kanyang mga anak na nagkakamali ay kanyang tinutuwid. Kaya tayo po dapat ay huwag umiyak sa mga bagabag na nararanasan natin. Tayo dapat ay huwag magreklamo sa mga pagsubok na nararamdaman natin, kundi tayo dapat ay matuwa dahil hahanapin natin sa gitna ng ating mga kabagabagan. Sabi ng ating Rabay, hanapin mo ang kaligayahan sa oras ng kabagabagan. Yun po ang sinabi ng Rabay. Tayo po ang maghahanap ng magandang bagay na nangyayari at that moment. Parang ganito ang kwento. Ano po? Ikaw ay ginising ng ama sa isang umaga at ikaw ay masayang pumupunta o nagta-travel o kaya nagdadrive papunta sa iyong trabaho. And then, that moment, nalingat ka, nabangga mo ang isang sasakyan,
And then yung sasakyan mo, kung ikay narito sa Amerika, liability lang yung insurance niya. Meaning, ikaw ang magpapagawa ng iyong sariling sasakyan. Now, siguro that moment, makakaranas ka ng tinatawag na kabagabagan. Yung mangiisipin mo, ano ang gagawin mo, saan ka kukuha ng tinatawag na pagpapagawa ng iyong sasakyan. Not to mention, nababayaran ng insurance mo yung nabangga mo. Now, ito ba'y masisira ang iyong buong maghapon dahil sa naranasan mong bagabag that moment? Paano mo mapapasaya ang iyong puso sa nangyari sa iyo that moment? Ikaw ba'y magpapasalamat sa Ama dahil ikaw ay nabangga o nakabangga? O hahanapin mo yung positibong nangyari that even though nabangga mo ang isang sakyan at ikaw ay magbabayad danyos perwisyo's, hanapin mo yung kung ano yung naging maganda o kung ano yung natitirang maganda sa nangyari sa iyo at that moment. Ano po ang dapat nating ipagpasalamat pag mangyayari yun sa atin? Tayo po'y magpuri. Bakit? Dahil kung ito'y mangyayari sa atin at tayo po ay walang galos sa ating mga sa pangyayaring banggaan, din masasabi pa rin sana natin na purihin ka, Amang Yahweh, dahil ako'y buhay pa. Yun po yung makita sana natin bawat yugto ng ating mga kabagabagan. Ano po? Hanapin natin yung joy. Kung maalala po niyo yung kanta na Count Your Blessings. Hanapin daw natin yung blessing ng Ama in every moment. Ano po? Kaya sabi dito sa aklat ng mga awit, umiyak man daw tayo sa buong magdamag, ang kagalakan ay darating daw kinaumagahan. So dito po natin tatalasasin ang mga ibinigay na mga ehemplo ng rabay. And hoping and praying, na kung matatapos na po ang kwento ng rabay, tayo po ay magiging maayos, mas magiging positibo ang ating mga magiging pananaw, at yung tayo ay magsasabi ng purihin ka, Amang Yahweh, at hallelujah, maging ito po'y sa gitna ng ating mga kabagabagan. Now, talasasin po natin ang mga ibinigay na kwento ng rabay. Ano po? Simulan po natin dito sa unang Samuel. Dito po sa aklat ng Samuel, nagsimula po ang kwento ng rabay ng si Haring David po ay nakipagdigma sa mga Pilisteo. Unang Samuel chapter 18 verse 6. At nangyari pagdating nila nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel na nag-aawitan at nagsasayawan upang salubungin ang haring si Saul ng mga pandereta, ng kagalakan at ng panugtog ng tugtugin. Anong nangyari dito sa kwento? Now, ito ay kwento ng si David at si Saul ay manggaling sa digmaan. Now, alam po natin ang kwento, na ang sino mang manggagaling sa digmaan, dalawa lang po yung pwedeng mangyari. Ikaw ay mapatay o ikaw ay bumalik na tagtagumpay. Now, sa pagbabasa po natin ng aklat ng mga tinatawag na digmaan ng Filisteo at digmaan ng Israelita, may mga namamatay po sa bawat panig. At itong pagdating ni na David, hindi lang sila namatayan. At ito'y naramdaman po natin na bagamat sila po'y namatayan ng kanilang mga tinatawag na mga mahal sa buhay, sila po ay lumabas na nagagalak. Bakit? Dahil sila po'y nagtagumpay sa kanilang pagkikipaglaban sa mga Filisteo. Meaning, andudoon yung kanilang pagsasaya dahil hindi tuluyang nagapi ng mga Filisteo ang mga Israelita.
Bagamat alam natin na may mga namatay sa kanila. So dito natin makikita na ikinikwento ng rabay na sa bawat yugto ng ating buhay, may mga pangyayari na ayaw nating maganap sa buhay natin. Pero gustong makita ng rabay yung ating tinatawag na kagalakan dahil may dahilan sa bawat kabagabagan na dumarating sa atin. Yung ating pagsasaya, bagamat tayo ay nakaranas ng tinatawag na suliranin o tinatawag na bagabag. So dito natin nakita na bagamat namatayan ng mga kasamang mga kawal sina David, sila din po ay nagsasaya. Bakit? Dahil sila ay pinagtagumpay ng Ama sa kanilang pakikidigma sa mga Palisteo. Ano po? Talasasin po natin yung bawat gawain at mga tinatawag na mga karanasan na ibibigay ng Ama sa ating buhay para tayo matuto sa kanyang mga salita. Sunod po dito sa unang Kronikas, chapter 29, verse 9. Ito, unang Kronikas, chapter 29, verse 9. Unang Kronikas, chapter 29, verse 9. Nang magkagayoy, nagalak ang bayan. Now, bakit nagalak ang bayan? Dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghandog na kusa kay Amang Yahweh, at si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Now, anong naramdaman dito ng bayang Israel? Sila daw ay nagalak. Kailan sila nagalak? Nung sila po'y nangaghandog na kusa. Nung ang bayang Israel daw ay naghandog ng kusang loob mula sa kanilang kaban, mula sa kanilang pinagpaguran, mula sa kanilang tinatawag na pawis ng kanilang mga kamay. Anong ginawa nila? Sila'y naghandog na kusa at sila'y nagalak. Now, alam po natin na every time po na tayo po'y magbibigay sa tinatawag nating bahay ni Amang Yahweh, yun pong ating ipon ay mababawasan. Yun pong ating tinatawag na mga pag-aari ay mababawasan. Pero kung tayo po ay magbibigay ng kusa, hindi pilit, at maaalala natin na ang pagpapala nating tinanggap ay mula kay Amang Yahweh, tayo po ay hindi makakaramdam ng tinatawag na bagabag sa ating ibibigay, kundi tayo ay matutuwa. Mabawasan man yung tinatawag nating kayamanan. Dahil hindi kagustuhan ni Amang Yahweh na tanggapin ang ating mga handog kung ito po'y pilit at hindi taos sa puso. So dito po'y pinapakita ng Ama na ang ating pagbibigay handog sa Ama ay kusa. Now, hindi lang po sa pagbibigay ng tinatawag na handog, kundi sa paggawa ng kanyang mga salita. Hindi po tayo dapat pinipilit. Hindi po dapat tayo ay gumaganap lang kung may nakakakita. Ibig sabihin, hindi po dapat maging pabigat ang pagsunod sa salita ni Amang Yahweh. Ito po dapat ay maging kagalakan po natin. Yung pong kapag dumarating ang araw ng Sabath, tayo ba ay natutuwa o nalulungkot dahil tayo magpapahinga? Tayo ba ay natutuwa pag tayo ay nire-require ng ating mga pastor, ng ating mga deacon dahil sa mga gawain at kailangan niya yung ating presensya? Tayo ba ay natutuwa kapag ibinibigay natin ang ating oras at panahon sa ating mga kapatiran? Pilitin po nating tingnan yung kagandahan ng mga mangyayari. Maaaring may ibubuhos natin yung ating panahon sa kanila
na instead na gawin sana natin sa ibang bagay para sa ating sarili o para sa ating mga asawa o para sa ating mga anak. Pero kung minsan ito'y nangyayari na naibubuhos natin o naibibigay natin sa ating mga kapatiran at sa mga gawain sa kapilya. Matuwa po sana tayo Dahil kung ito'y magiging kabagabagan sa atin, abay wala pong silbi ang aral na naririnig po natin. Tingnan po natin kung ano po yung mga magiging ikabubuti ng bawat isang nananampalataya. At kung kinakailang tayo yung magsasakripisyo para sa kanila, gawin po natin ng maluwag sa ating mga puso. Hindi po yung napipilitan lang, dahil ang ating pong Ama ay nakakaalam ng ating puso. Kaya kung tayo po'y gumagawa ng pilit, abay, sayang po yung panahon na iginugol natin dahil ito'y yung bang hindi bukal sa ating mga kalooban. Yung bang hindi taos sa puso. Ito, sumunod, Ezra chapter 3 verse 12. Ezra chapter 3 verse 12. Ang sumunod pong kwento dito sa Ezra nang makabalik po ang bayang Israel mula sa pagkabihag. Ito pong sabi niya dito, Ezra chapter 3 verse 12. Ngunit marami sa mga saserdote at mga Levita at mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, mga matanda, na nangakita ng unang bahay nang ang pundasyon ng bahay na ito ay malagay sa harap ng kanilang mga mata, ay nagsiiyak ng malakas. Now, nang makabalik po ang mga Israelita sa bayang Israel, naghinagpis po sila sa nakita nila. Ang unang templo na nakita nila kung gaano po yung grandeur, kung gaano kaganda. Yung mga matatandang nakakita, yung mga nagsilbing pari ang nakakita ng kagandahan ng templo na itinayo ni Solomon. At nang bumalik po sila, nakita po nila na ito'y sunog, walang itsura ang Jerusalem nang bumalik po sila. Kaya po sila'y umiyak. Pero after po nang umiyak sila, anong ginawa nila? Marami ay nagsihiyaw ng malakas dahil sa kagalakan. Bakit sila umiyak? After na umiyak po sila, and then sila po'y nagalak. Bakit? Dahil muli nilang maitatayo ang templo na nakita nila ngayong sunog, pero dahil sa pagpapala ng Ama, sila'y nakabalik mula sa pagkaalipin sa Babylonia after 70 years at maitatayo na naman nila ang kanilang templo. Umiyak po sila na makita nilang wasak. Pero natuwa naman sila nang maalala nila at makita na sila'y pinabalik ng Ama after 70 years. Now, maitatayo po nila uli ang templo. So, andudon po yung pag-asa. Na sa bawat bagay na ibinigay ng ating Ama, na pagsubok sa ating buhay at sa ating pananampalataya, there is always a new beginning. A new morning, kumbaga. Kaya nga sinasabi sa Mateo, ang bawat araw ay husto na sa kanyang tinatawag na suliranin. Meaning, huwag nating dalhin kinaumaga o kinaumaga ang ating problema nung nakaraang hapon. Mas maganda pa yung isang talata na ang ating gawain na trabaho sa maghapon ay dapat tumigil na o yung bang maalala natin na ipagpahinga natin pag tayo na po'y matutulog na. Meaning, hindi na dapat pang aalalahanin yung mga bagay na ginawa na natin sa buong maghapon kung tayo matutulog na. Meaning, that is done. Hindi na natin pa maibabalik. Now, kung gigisingin tayo uli ng Ama kinaumagahan, then,
maaayos natin yung mga mga bagay na pwede nating ayusin. So dito po natin makikita mga kapatid ko, ano po, na tayo'y binibigyan ng ating rabay ng ehemplo kung paano po natin hahanapin ang kaligayahan sa bawat bagay na nangyayari sa ating buhay. Meaning, tignan natin yung mga positibo na nangyayari every moment na tayo po'y nasa gitna ng ating mga bagabag. Aklat po ng mga awit, ito po. Awit chapter 42, verse 3 and 4. Awit chapter 42, verse 3 and 4. Ito po. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw-araw at gabi, habang kanilang sinasabi lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Elohim? Now, ito po ay awit, maaari ni Haring David, nung siya po'y nasa gitna ng kanyang kabagabagan. Anong sabi po niya? Siya daw ay kumakain ng luha araw at gabi. So, ganun po yung kanyang hinagpis. At naririnig niya na habang siya'y kumakain ng kanyang luha araw at gabi, tinatanong pa siya, nasaan na ang iyong Elohim? Ibig sabihin kung tayo ay nakakaranas ng kabagabagan, at yung mga nakakakilala sa atin, lalo na yung mga tinatawag na mga mockers, yung mga kumukutya sa atin at kumukutya sa ating pananampalataya, sasabihin nila sa atin, yan, nananampalataya, pero tignan mo kanyang buhay. Napakahirap ng kanyang buhay, pero yun ay nananampalataya. Nasaan yung kanyang Elohim? Nasaan si Amang Yahweh na kanyang tinatawag? Yun po yung ating maririnig siguro kapag tayo po'y nakakaranas ng mga kabagabagan, nakikita ng ating mga tinatawag na kakilala. So ganun po yung mga nangyari kay David, ano po? Pero tignan po natin dito sa verse 4, kung ano pong ginawa ni David, that moment na siya po'y kumakain ng kanyang luha araw at gabi, at siya po'y nakakarinig ng pagkakutya. Ito po sabi niya sa verse 4, ang mga bagay na ito ay aking naalala, at nang lulumong aking kaluluwa sa loob ko, kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan, at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Ama na may tinig ng kagalakan at pagpupuri na isang karamihan na nagdiwang ng kapistahan. Nung sabi dito ni Haring David, nang maalala ko to, sabi niya, ako'y natuwa. Meaning, dahil sa hirap na naranasan ni David noong siya'y nasa kanyang gitna ng kabagabagan, at nung ipagdiriwang na niya ang piyesta ng Ama, naalala niya yung hirap niya at yung puntong siya na ngayon ay magdiriwang. Meaning, pinasalamatan niya ang Ama dahil sa patnubay na ginawa ng Ama sa kanya at iginaid niya ang kanyang kababayan kung paano magdiwang at magpuri kay Amang Yahweh. Bagamat nung una, siya po'y kumakain ng kanyang luha araw at gabi. Anong ibig sabihin nito mga kapatid ko? Hindi po tayo ginawa ng Ama o nilikha dito sa lupa para lamang po umiyak ng ating, para lamang tayong umiyak at kainin ng ating mga luha araw at gabi. Hindi po tayo ganun nilikha ng Ama. Ang kwento po ni David ay nagpapaalala sa atin na masasabi natin, anuman po yung kabagabagan natin sa buhay, umiiyak man po tayo, pwede po nating sabihin, this too will pass. Sasabihin po natin, ito rin ay lilipas. Ito rin ay ito rin ay daraan sa iyong buhay. Ikaw din ay makakaranas ng tinatawag na kaginhawaan kung ang pakiramdam mo, kapatid ko, ikaw ay nagdarahop sa iyong kahirapan. This too will pass.
ang kabagabagan mo, kapatid ko, ay lilipas din. Yun po ang sinasabing kwento na gustong ipaalam ng ating rabay sa kwento ni David. Ano po? Kaya tandaan po natin, hanapin po natin ang tinatawag na positibong bahagi sa mga nangyayari sa ating buhay araw-araw. Tignan po natin yung mga positive, bagamat tayo ay nasa gitna ng ating mga kabagabagan. Ano po? Isaiah chapter 66. Isaiah 66 verse 5. Ito po. Chapter 66 verse 5. Isaiah 66 verse 5. Ito po sabi niya. Inyong pakinggan ang salita ni Amang Yahweh. Ninyong nanginginig sa kanyang salita. Ang inyong mga kapatid na nangagtatanim sa inyo, na nangagtatakwil sa inyo dahil sa akin, nangagsabi, luwalhatiin si Amang Yahweh upang makita namin ang inyong kagalakan, ngunit sila'y mga papahiya. Now, ito po ay mangyayari sa atin sa hinaharap. Na sinasabi niya yung mga mahal natin sa buhay, na siyang magsasabing magmamak sa ating pananampalataya, mangungutya sa ating pananampalataya. Sila daw po yung mangungutya sa mga mararanasan natin at the end of the day. Pero sabi niya, sila daw ay mapapahiya at the end of the day. At tayo daw, sabi niya, ay magkakaroon ng kagalakan. Yung bang manararanasan natin ngayon na mga tinatawag nating pighati sa buhay, sa mga mahal natin sa buhay dahil sa ating pananampalataya. Alam po ninyo, kapag maalala ko yung mga ganitong mga taludturan sa Biblia, naaalala ko si Nanay Imbet. Yung kanyang kwento sa buhay kung paano yung tinatawag niyang pagkutya ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa ngayon, iniinda ni Nanay Imbet probably yung pagkutya sa kanya. But time will come, sabi ni Amang Yahweh, sila'y mapapahiya. Meaning, makikita nila na ang pagpupunyagi at pagsisikap ni Nanay Imbet na panghawakan ng kanyang pananampalataya ay magkakaroon ng tinatawag na magandang wakas. Hindi po ito mapapabula. Ano po? Hindi ito makakalimutan ng Ama na nangyayari ito sa ating mga kapatiran. Kaya kung kayo man po ay katulad ni Nanay Imbet at the end of the day, mapapahiya po yung mga nanlalait sa inyong mga pananampalataya. Huwag po tayo kumbaga tanggapin natin kung ano man yung panlalait nila ngayon. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Hayaan po natin na si Amang Yahweh ang makarinig ng kanilang pagkutya sa atin. Sabi nga nasusulat, vengeance is mine. Ano po? Hayaan po natin na si Amang Yahweh magkutya. Pero ang ating panghawakan, dahil sa loob-loob natin, alam natin, hindi tayo pababayaan ng Ama. Sa loob-loob natin, alam natin na hindi natutulog si Amang Yahweh sa mga ginagawa ng mga nangungutya sa atin. Ipanalangin po natin yung mga nangungutya, hoping and praying na baguhin sila ng Ama. If not, then ibigay natin kay Amang Yahweh yung mga nararanasan nating kakutyaan. At hanapin natin yung tinatawag na dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong nananampalataya. Bagamat tayo ay kinukutya, lalong-lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Now, bakit patuloy tayong nananampalataya? Dahil sa pag-asa na ibinigay ni Amang Yahweh sa atin. Dahil sa pag-asa. Yung kanyang pangako na ang sino mang manampalataya at manatiling tapat hanggang wakas bagamat tayo ay kinukutya at the end of the day. Tayo po'y tatawaging banal ng ating Ama at bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at titira sa kanyang kaharian balang araw. Yun po yung pangako.
At yun yung pinangahawakan nating pag-asa. At yun ang ating dapat tignan at hanapin na ating kaligayahan araw-araw. Lalo na po kung tayo po'y nasa gitna ng ating mga kabagabagan sa pagkutya ng ating mga mahal sa buhay sa ating pananampalataya. Yun po yung ating joy. Ano po? Ha? Sumunod. Habakuk or Habakuk. Ito naman po ang sabi ni Propeta Habakuk. Chapter 3, verse 17 and 18. Ito po sabi ni Propeta Habakuk. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi mamulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Anong sabi niya rito? Kung ang mga igos, ubas, olibo ay hindi magbunga, ang bukid ay hindi magbigay ng pagkain, ang mga kawan ay mawawala, at ang mga bakahan ay wala ng sisilungan. Anong gagawin natin? Parang sinasabi ni Habakuk, kapag dumating yung financial trouble, yung ating ikinabubuhay ay mawala. Kung ito'y dumating na pagsubok. Kung makita natin na tayo'y said na sa ating financial na pangangailangan. Yung bang talagang nasa dulo ka na ng financial na pangangailangan mo, kumbaga wala ka nang mauutangan. Wala ka nang mahihingan ng tulong. At nakikita mo na halos panghuling bigas mo na yung iluluto mo at hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng iluluto kinaumagahan. Is that the end of our faith? Ito na ba yung katapusan ng ating pananampalataya? At sasabihin natin, I'm done. Dito na matatapos ang aking pananampalataya. Ganon na lang ba po natin bibigay ang ating pananampalataya? Pero ano pong sinabi ni Habakuk? Verse 18. Gayon may magagalak ako kay Amang Yahweh. Anong sabi ni Habakuk? Bagamat hindi magbunga ang ubas, hindi magbunga ang igos, hindi magbunga ang olibo, meaning wala siyang aanihin. Bagamat ang bukid, sabi niya, ay hindi magbigay ng kanyang ani, wala siyang aanihin. Bagamat ang mga kawan at mga hayop, sabi niya, ay wala. Pero anong sabi ni Habakuk? Ako pa rin ay magagalak kay Amang Yahweh. Imagine that. Bakit siya magagalak even after the fact na wala na siyang ari-arian at wala na siyang makain? Anong ikinagagalak ni Habakuk? Sabi niya, ako'y magagalak sa Ama sa aking kaligtasan. Anong sabi ni Habakuk? Buhay pa ako, sabi ni Habakuk. Hindi pa rin ako pinapabayaan ni Amang Yahweh. Now, masasabi ba natin yon sa ating puso? Pag dumating yung ganitong pagsubok? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung kahirapan namin nung panahon ko. Andyan ang aking inang, ang lagi niyang sinasabi, pag kami pupunta para manghiram ng aming iluluto, kinaumagahan. Lagi niyang sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Totoo po yan. Sa hirap po namin sa buhay, alam po ninyo, alala ko, halos napupuntahan namin ang bawat kamag-anak na kilala po namin para lang manghiram ng bigas. At ang lagi pong tinatanong sa amin, kailan ka makakabayad? Adelaida. Ang sagot ng aking inang, hindi ko alam, tatang, sabi niya. Totoo po yun. Pero ang laging sinasabi ng aking inang, habang may buhay, may pag-asa. Totoo po. Narinig po natin kay Habakuk, nasulat pala, bagamat hindi alam ito ng aking inang.
Nasulat pala na bagamat tayo ay nasa gitna ng ating kabagabagan, tayo pa rin dapat ay magpasalamat at magalak kay Amang Yahweh. Bakit? Tayo'y buhay pa. This is not the end of our story. Hindi doon natapos ang kwento ng aking inang. Dahil ngayon nakikita pa niya at naririnig niya ako na nangangaral. So ano man po yung nararanasan ninyo, kung mayroon na akong kahalintulad na kwento sa buhay, siguro si Nanay Alicia. Yan. Narinig ko rin ang kwento ni Nanay Alicia, yung hirap din ng buhay nila. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa sa pananampalataya na may pag-asa sila, inaalala nila yung pangako ng Ama na hindi sila iiwanan at pababayaan. Andyan si Nanay Elisa, siguro na nakikinig. Ang ating mga kapatiran sa Davao de Oro. Ano po? Yung kwento nila na anuman yung hirap yung naranasan nila, hindi nila binitiwan yung pananampalataya. Naranasan din nilang magutom. Pero alam nila na at the end of the day, mawalan man yung tinatawag na nangaral sa kanila sa salita, alam nila na magpapadala uli ang Ama ng mga ngaral sa kanila. At alam nila hindi sila pababayaan ng Ama. Totoo po yun. Hanapin po natin yung tinatawag na pag-asa po natin sa bawat yugto ng ating buhay. Ano man po yung kabagabagan na nararanasan po natin, hanapin po natin yung kagalakan, yung positibo, yung pag-asa. If everything fails, kung lahat po ay binigo ka, kung lahat ay bumagsak na, kung lahat ay nasaid na, si Amang Yahweh po ay hindi nasasaid. Si Amang Yahweh po ay hindi babagsak. Siya yung ating pag-asa. Ano po? At ito po ay dahil sa ating pag-asa at pangako ng Ama na tayo po'y hindi niya iiwanan at pababayaan man. Tayo man ay umiyak, sabi nga niya sa awit kanina. Pero ang ating iyak ay isang magdamag lamang. Ano po? Kaya talasasin po natin ang aral na ibinibigay ng Rabay. Ano po? Aklat ng Lucas. Ito naman po sa Aklat ng Lucas. Aklat ng Lucas chapter 6 verse 22. Kung meron pa palang isang kapatiran na alam ko na ganun din yung hirap nila ng kabataan niya, yung panahon niya, andyan si kapatid na Ninita. Yan yung kwento din ng buhay niya. Yung karanasan din niya. Nung mahirap sila kasama ng kanyang mga magulang, sa kanyang mga pinsan, andyan din si kapatid na Ninita. Ano po? Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Aklat ng mga, saan na ba ako? Aklat ng Lucas, chapter 6, verse 22. Ito naman ang kwento ni Apostol Lucas. Pero ito'y kwento ng Rabay na sinulat ni Apostol Lucas. Ano po? Chapter 6, verse 22. Ito ang sabi ng Rabay. Chapter 6, verse 22 and 23. Ito, sabi ng Rabay. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuutan ng mga tao. Now, ang Rabay po nagsasalita po nito, ano po? Sabi niya, mapalad daw tayo kung tayo ay kapuutan ng mga tao. At kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama, dahil sa anak ng tao. Now, ang Rabay po nagsasalita dito, ano po? Now, maaaring meron na sa atin ang nangyayari sa ganito. Sabi ko nga sa inyo, si Nanay Imbet. Ano po? Kung meron man pong nakakaranas sa inyo, na ang sa inyo'y inaalimura, itinakwil ang inyong pangalan, na tila ba para bang kayo ay may sakit na nakakahawa. Kayo ay ihiwalay sa inyong angkan. Kayo'y itakwil at ituring na parang masama.
At kung ito'y nangyayari sa inyo dahil sa ating Rabbi Yeshua, anong sabi niya? Mapalad kayo. Mapalad daw tayo kung ito'y mangyayari sa atin. So instead na tayo ay umiyak, instead na isipin natin yung ating mga mahal sa buhay na siyang nagtakwil sa atin, instead na isipin natin yung ating mga sama ng loob na tayo ay parang iniiwasan, na tayo may sakit na nakakahawa dahil sa ating pananampalataya. Tumalikod yung ating mga kinikilalang kaibigan. Sabi ng ating rabbi, mapalad daw tayo. Anong dapat natin gawin pag ito nangyari sa atin? Ito, verse 23. Mga galak kayo sa araw na yaon. Magsilukso kayo sa kagalakan. Hindi daw tayo dapat umiyak. Hindi daw tayo dapat maghimutok. Tayo daw ay magalak at magsilukso sa kagalakan. Meaning, tayo daw ay magtatalon sa tuwa. Bakit? Sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit. Sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Dahil nangyari ito sa mga propeta. At ang mga propeta ng ating rabbi ay siguradong may buhay na walang hanggan. So parang sinasabi ng rabbi, pag nangyari ito sa inyo, magalak kayo. Bakit? Dahil ang mga pangalan ninyo ay masusulat sa aklat ng mga buhay. Kayo ay tatawagin kong aking mga tunay at tapat na lingkod. Ito ang parang gustong ibahagi ng rabbi. Kaya kung tayo man po ay nakakaranas ng ganitong mga pag-aalimura, huwag po tayong umiyak. Huwag po tayong maghimutok. Huwag po nating itanong sa rabbi, bakit ako pa nung nagawa kong kasalanan? Ano po? Ito pala ay pagpapala. Kung ating, yung bang masasabi nating matitiis ang ganitong pag-alimura at pagtakwil ng ating mga kakilala at kaibigan. Mga dating masasabi nating mga malapit nating kaibigan at mga kamag-anak. Huwag po daw natin silang huwag natin silang iyakan. Dapat daw tayong matuwa kapag ito nangyari sa atin. Ano po? Hanapin natin yung katuwaan na yun. Pag nakikita natin yung ating mga mahal sa buhay na iniiwasan tayo dahil sa ating pananampalataya. Hanapin natin yung pag-asa at pangako ng ating rabbi kung tayo ay inaalimura ng ating mga mahal sa buhay dahil sa ating pananampalataya. Huwag po daw tayong umiyak o maghimutok. Ano po? Sabi ng rabbi, mapapalad kayo pag ito'y nangyari sa inyo. Hallelujah. Ganon din po sana tayo. Ano po? Hanapin po natin yung kagalakan sa mga kabagabagan ng ating buhay. Sunod po dito sa aklat ng mga gawa. Chapter 20, verse 22. Ito po'y kwento ni Saulo. Ano po? Ito. Chapter 20, verse 22. Ang kwento po dito ay ang pangitain na si Saulo ay mamamatay at maghihirap. Ito po, sabi niya dito, chapter 20, verse 22. At ngayon, sabi ni Saulo, narito, ako na natatali sa espiritu ay pasa sa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritong Banal sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Now, anong sabi ni Saulo? Ako'y pupunta sa Jerusalem, sabi ni Saulo. At ipinapasabi sa akin ng banal na Espiritu na ang naghihintay sa akin sa Jerusalem ay kapighatian at tanikala. Now, imagine ninyo na may magsabi sa inyo na sa pananampalatayang ito tayo ay may tanikala at kapighatian. Tutuloy kaya pa ba tayo?
Pag ito ang ipinangako ko sa inyo, the moment na kayo ay magbabautismo, nasasabihin ko sa inyo, kapatid ko, ang pananampalatayang tatanggapin mo ay tanikala, kapighatian, at iyak. Tutuloy ka kaya, kapatid ko? Pero sasabihin ko naman at the end, pero kung ito'y mapaglalabanan mo at mapagtatagumpayan mo, at the end of the day, ang pangalan mo ay masusulat sa aklat ng buhay. Now, alin yung titignan natin? Yung paghihirap na mararanasan natin o yung buhay na walang hanggan? At the end of the day, ang ating titignan. Ganito ang sinasabi ni Saulo. Kaya ang sabi ni Saulo dito sa verse 24, datapot hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Pero hindi ko inaalintana ang tanikala at ang kapighatian, sabi ni Saulo. Alam ko na ako'y maghihirap pagpunta ko ng Jerusalem. Totoo, dahil pagpunta ni Saulo sa Jerusalem, doon na siya hinuli. At doon na siya kinulong hanggang dalhin siya sa Roma. At sa Roma, siya pinugutan ng ulo. Pero alam ni Saulo na ito'y mangyayari na sa kanya. Bakit? Dahil sinabi na ito ng banal na espiritu. Pero sabi ni Saulo, tutuloy pa rin ako sa Jerusalem. Dahil hindi ko alintana ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Rabbi Yeshua na magpapatotoo ng mabuting balita ng biyaya ng Ama. Hindi ko hinahalagahan ang aking buhay, sabi ni Saulo. Magawa ko lamang ang gawaing ipinatang ng aking Rabbi sa aking balikat na ganawin na magpatotoo at ipangaral ang mabuting balita. That is Saulo. Sa atin kaya, ilan ang magiging katulad ni Saulo? Na hindi iindain. Bagamat sasabihin sa atin ng banal na espiritu yung paghihirap na mararanasan natin, pero magpapatuloy pa rin kaya tayo kung ito mangyari sa atin? Tingnan po natin kung ano po yung magiging ending ng ating pananampalataya. Huwag po nating tignan yung kasalukuyan na kaakibat ng tinatawag na kabagabagan ng pananampalataya. Tignan po natin yung end. Dahil the ending is worth more than enough para pagtiisan po natin ang lahat ng kabagabagan dito sa lupa. Yun po yung ating tignan. Ano po? Kaya kung kayo po'y nakakaranas ng tinatawag na kabagabagan sa buhay, tignan po ninyo yung magandang nangyayari sa bawat araw. Ano po? Huwag po na, para mas magiging magaan po sa atin. Tignan lang po natin kung ano po yung nangyayari that day, that moment. Hanapin po ninyo yung pag-asa sa oras na yaon. Yun po yung hinihiling ng Rabbi. Ano po? Hanapin natin yung kagalakan, that moment na tayo po'y nasa gitna ng ating tinatawag na kabagabagan. Kaya, sabi po dito sa aklat ni Santiago chapter 4. Ito po ang sulat ni Apostol Santiago. Chapter 4, verse 9. Kayo'y mangagpighati, sabi ni Santiago. Kayo'y magsihibik at magsitangis. Anong sabi ni Santiago? Kayo ay umiyak. Kayo ay malungkot. Kayo'y magsihibik. Gawin ninyo, sabi ni Saulo, umiyak kayo. Magsihibik kayo, magtangis kayo, sabi ni Saulo. Pero inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at inyong kagalakan ng kalumbayan. Anong sinasabi ni Saulo? Palitan ang inyong pagtawa ng paghibig at ang inyong kagalakan ng kalumbayan.
Meaning tayo daw ay magpakumbaba sa harapan ng rabay. Ha? Magpakumbaba kayo sa paningin ng rabay at kanyang itataas kayo. Pag ito daw po yung nararanasan natin, huwag tayong magmataas. Instead, tayo daw po ay magpakumbaba. Kilalanin natin kung sino ang pwedeng tumulong sa atin sa oras ng ating mga kabagabagan. Huwag nating asahan ang ating mga pera sa bangko. Yung laki ng ating ipon o yung laki ng ating mga nailimbag. Lalo na po kapag ang ating pong nagiging kabagabagan ay yung tinatawag nating kalusugan sa buhay. Mga kapatid ko, walang makakatulong sa atin sa oras ng ating mga kabagabagan sa kalusugan, maliban ng Ama na siyang ating manggagamot. Hindi po tayo matutulungan ng ating mga pera, ng ating mga tinatawag na mga koneksyon. Ang Ama lamang po ang makakatulong sa atin, lalong-lalo na kapag may kinalaman ang ating mga kalusugan. Alam po ninyo, nung mabalitaan namin na hindi magandang pakiramdam ng aming dalaga, talagang agad-agad ipinagdasal namin ang kanyang kalusugan dahil nag-iisa siya doon sa Georgetown, wala siyang kasama, kaya sabi namin Amang Yahweh, ikaw nang bahala sa aming dalaga. Huwag mong bibigyan ng trangkaso o sakit ang aming anak dahil walang mag-aalaga sa kanya. Umasa po tayo na bawat hinaing po natin ay makikinig ang ating Ama. Bawat hibik po natin ay magpapadala ang Ama ng kanyang anghel para ibigay yung ating hinihingi. Yun po yung kanyang pangako. At ito'y panghawakan po natin. Panghawakan po natin ang pangako sa atin ng Ama. Na kapag tinawag po natin ang kanyang napakadakilang pangalan at ihinihibik po natin, anong sabi ng ating rabay, humingi kayo at ito'y mangyayari sa inyo dahil sa aking pangalan. Yun pong sinabi ng ating rabay, Kaya panghawakan po natin ang mga salitang ating naririnig at nababasa. Unang Pedro chapter 4 verse 13. Ito pa po, sabi ng ating mga apostol, chapter 4 verse 13 ng unang Pedro. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ng Mesyas. Anong sabi ng ating apostol? Kung kayo daw ay nasa kabagabagan, kayo daw ay maging magalak. Bakit? Dahil nakikibahagi daw tayo sa naramdamang kahirapan ng Mesyas nung siya'y narito sa lupa bilang ating manunubos at nag-iisang anak ng ating Amang Yahweh. Magalak daw tayo dahil alam natin ang kwento na naghirap din ng rabay dahil sa pagtatanggol niya sa salita ng kanyang Ama. Ganon din po sana tayo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mangagalak kayo ng malabis na galak, meaning para sa at the end of the day, kapag naihayag na yung kaluwalhatian ng ating rabay, ibibigay naman yung ating pabuya, yung ating pagsisikap, na maipangalandakan ang mabuting gawa ng ating Ama at ang kabutihan ng ating rabay habang tayo narito sa lupa. Yung bang panghawakan natin ang kanyang mga salita, yung bang ipangaral natin ang magagandang bagay na nangyari sa atin at ginagawa niya sa araw-araw. Ipangalandakan daw natin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon tayo pa rin ay nananampalataya. Ano man yung mangyari sa ating mga kabagabagan? Yung pagkutya sa atin, lalong-lalo na ng ating mga mahal sa buhay, yung mga nararamdaman nating mga pagsubok, ito'y hindi dapat maging dahilan, mga kapatid ko, para panghinaan tayo ng pananampalataya. Dapat lalo tayong magtumibay, at lalo tayong magtumibay sa pangangaral at pag-aaral ng kanyang salita. Pangatlong Juan, chapter 1, verse 4.
Pangatlong 1, chapter 1, verse 4. Ito po sabi niya sa 3 John. 3 John, chapter 1, verse 4. Ito po, may sinabing kaunting salita si Yohanan dito. Chapter 1, verse 4, 3 Yohanan. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin, sabi ni Yohanan, na gaya nito. Ano daw yung malaking kagalakan kay Yohanan? Na makita ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Ito pong sinabi ni Yohanan. Wala daw siyang malaking kagalakan kundi ang makita ang kanyang mga anak. Now, sino ang mga anak dito ni Yohanan na sinasabi? Yung mga nananampalataya. At ako bilang inyong kapatid sa pananampalataya na nangangaral, wala akong kahilingan at lagi kong idinadaing sa ating rabay na makita ang bawat isa na magtumibay sa pananampalataya. Doon po ako natutuwa ng labis. Na makita ang bawat isa na marubdob sa pag-aaral ng salita ng Ama. Yung makita ko na kayo po ay patuloy na kumakapit sa pananampalataya. Yung makita ko na kayo ay patuloy na nananampalataya sa ating Ama, sa ating Rabay. Ako po'y nalulungkot kapag mababalitaan ko na kayo po ay nanlalamig sa pananampalataya. Yung bang hindi ko kayo nakikita sa mga Bible study. Yung bang hindi ko kayo nakikita sa mga kapilya. Ako po'y nalulungkot. Ako po'y laging nagpapaalala sa ating mga pastor. Lagi ko kayong sabi ko, kumusta na yung mga kapatiran natin? Tinatanong ko yung mga namumuno ninyong pastor kung kumusta na kayong lahat. Dahil ang pananampalataya ng bawat isa, ang kaligtasan ng bawat isa, at yung inyong patuloy na pagkapit sa pananampalataya ay ang aking ikinututuwa na kayo ay manatiling, anong sabi ni Yohanan dito? Nagsisilakad sa katotohanan. Meaning nabubuhay yun sa pananampalataya. Ano po? Yun po yung aking laging ipinapanalangin sa ating rabay. Sabi niya dito sa Salmo chapter 55 verse 22. Aklat ng mga awit chapter 55 verse 22. Ito po ang sabi. 55:22. Ilagay mo ang iyong pasan kay Amang Yahweh. No, anong sabi dito na po Haring David? Ibigay daw natin ang lahat ng ating mga kabagabagan, lahat ng ating pasanin, lahat ng ating problema, lahat ng ating suliranin. Kanino? Kay Amang Yahweh. At kanyang aalalayan ka, hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Kaya, mga kapatid ko, ito yung mga pag-asa natin. Inulit ito ng rabay nung siya narito sa lupa. Anong sabi ng rabay? Cast your burden unto me. Ibigay nyo sa akin ang inyong mga pamatok, sabi ng rabay, di ba? At ang dalhin yung pamatok, sabi ng rabay, ay ang aking pamatok dahil ito ay magaan. Tama po. And then, sinabi niya sa mga titik sa aklat ng Mateo, sabi niya, hanapin niyo munang higit ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran. At ang mga bagay na pinoproblema niyo dito sa lupa ay ibibigay sa inyo. Yun po yung mga pangako. Kaya tayo po dapat ay hindi mawalan ng tinatawag na pag-asa at manlamig ng pananampalataya. Ano po? Ulitin ko, ano man po yung nangyayari po sa atin, hindi ko man po alam yung talagang rurok ng inyong mga tinatawag na kabagabagan, pero ang alam ko po, yan din po ay lilipas. Ano po? Marami na akong naranasang mga pagsubok sa buhay at marami na akong iniyakan. But alam ko na lahat sila'y lumipas. Kaya alam ko ganun din sa inyo. Ano po?
Colossus chapter 1 verse 23. Ito pa po ang aral ng Rabay. Colossus chapter 1 verse 23. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, kung tunay nga daw, meaning anuman yung mga nararanasan natin sa ating buhay sa ngayon, pero kung hanggang ngayon ay nasa atin pa rin ang pananampalataya. Anong sabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas? Nababaon at matibay, meaning unmovable at matibay. At di makilos sa pag-asa sa mabuting balita na inyong narinig, ni ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Saulo ay ginawang ministro. Kung tunay, sabi na sa Apostol Saulo, na kayo ay nananampalataya at namamalagi, meaning kayo ay dapat hindi matinag. Meaning, ang tunay daw na nananampalataya, ano man yung dumating sa kanyang dilubyo sa pananampalataya, yung balakid sa pananampalataya, yung mga tinatawag na pagkutya sa pananampalataya, yung mga pagsubok sa pananampalataya. Sabi ni Saulo, kung tunay na kayo ay nananampalataya, kayo'y hindi dapat matitinag. Totoo po, dapat. Dito po natin makikita yung kaibahan ng nananampalatayang tunay at yung nananampalataya na dahil lang sa mga nakita niya, o ito yung tinatawag na pahapyaw na pananampalataya o yung pakitang tao na pananampalataya. Mababanaag po natin ang isang nananampalataya na hindi namamalagi yung madaling mawalan ng tinatawag na init sa pananampalataya. Mainit nung una, habang nagtagal, lumalamig, and then nawawala. Hindi po siya tunay na nananampalataya. Yun yung tinatawag na sinasabi sa aklat ng pahayag. Kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, idudura kita, sabi ng ating rabay. Yun po yung nakakatakot na pananampalataya. Huwag na naman po sanang mangyari sa atin, na makitaan tayo ng rabay na mainit ngayon, and then habang tumatagal, inilalayo tayo ng ating mga gawain sa buhay o ng ating mga mahal sa buhay o yung ating mga sarili dahil tayo ay nagiging busy sa mga nagagawa natin sa sanlibutan. Hindi kayo tunay na nananampalataya, sabi ni Saulo. Hindi namamalagi ang inyong pananampalataya. Huwag naman po sana mangyari sa atin na yung ating mga nangyayaring kabagabagan ay siyang magpalamig sa atin sa pananampalataya. Kaya, ang aking bilin sa ating mga pastor at mga dikon, tingnan ninyo, sabi ko, yung mga kapatiran na hindi na nakakapunta sa kapilya, dalawin ninyo kung kailangan yung dalawin. Tanong ninyo kung bakit sila hindi nakakapunta. Tingnan ninyo kung ano yung maibibigay ninyong tulong na dahilan o maibibigay niyong tulong para sila'y muling magbalik sa kanilang kainitan sa pananampalataya. Alam po ninyo, isang bagay lang pong hindi magagawa ng mga namumunong pastor at mga namumunong dikon sa mga kapilya po natin. Yung pilitin po tayo na maging mainit sa pananampalataya. Hindi po namin magagawa yun. Ito po'y sariling kusang pananampalataya. Dapat makita po ito ng rabay sa akin. Hindi po tayo dapat mainit lang sa simula. And then at the end of the day, manlalamig sa pananampalataya. Huwag naman po sana. Makarinig lang kayo ng kaunting kwento, hindi nyo ginusto yung aral na narinig ninyo, nanlamig na kayo at ayaw nyo nang makinig. Huwag naman po sana. Hindi aral ng mga pastor ang mga ipinapadala nila sa inyong mga aral. Aral ito mula sa rabay. Hindi nila sariling salita yung ipinapangaral sa atin. Salita ito ng rabay. Kaya sabi ni Saulo, ang isang tunay na nananampalataya ay hindi natitinag, namamalagi. Ano man yung kabagabagan, hindi siya nanlalamig o nanghihina ng pananampalataya.
Hinahanap niya palagi yung positibo sa kanyang pananampalataya. Yung bang binibiling niya yung kanyang blessing. He always count his blessings. At alam ko, tayong lahat ay nakaranas na ng pagpapala. Bilangin mo yung pagpapala mo ng tinanggap. Kung lalo ikaw ay nakakaranas ng tinatawag na kabagabagan sa buhay. Bilangin mo yung mga nangyari na sa iyong kagandahan dahil sa pananampalataya sa Rabay. Yun ang isipin natin mga kapatid ko bilang isang tunay na nananampalataya. Ano po? Unang Tesalonica, chapter 3. Ito. Unang Tesalonica, chapter 3. Verse 3. Taas ko sa verse 2. Aming sinugo si Timoteo na aming kapatid at ministro ng Ama sa mabuting balita ng ating Rabay upang kayo'y kanyang patibayin at aliwin tungkol sa inyong pananampalataya. Now, anong sabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga Tesalonika? Sinusugo ko si Timoteo, sabi ni Saulo, para kayo'y aliwin at pagtibayin sa pananampalataya. Upang ang sino may huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatian. Ito ang dahilan kung bakit gumigising tuwing umaga ang mga ipinapadala ng Ama para mangaral sa atin, para aliwin tayo. Ano sabi niya? Upang magbigay ng aliw at patibayin sa ating pananampalataya. Now, subukan mo kapatid ko na huwag makinig ng aral for 1 month. Subukan mo. Yung wala kang maririnig na aral. Sabihin mo, for 2 weeks. Hindi ka umaattend ng Sabbath study, hindi ka umaattend ng women's ministry, hindi ka umaattend ng men's ministry, hindi ka umaattend ng Sabbath service. Subukan mo ng 2 linggo. At magtrabaho ka at gugulin mo ang sarili mo sa paghahanap buhay. I will tell you at the end of 2 weeks. Kapag nakaranas ka ng kabagabagan, that moment, hindi mo alam kung sinong tatawagan mo. Hindi ka magiging katulad nung dati, nung ikaw ay mainit sa pananampalataya. Kaya mangyayari sa iyo yung sinasabing karanasan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Ama na nagmumula sa kanyang bibig. Itong dahilan kung bakit alam ni Saulo na kailangan niyang magpadala ng mga salita ng Ama para aliwin at patibayin ang mga nananampalataya. Obligasyon po ito ng isang tunay na nananampalatayang sinugo ng Ama. Kaya ako po'y natuwa nang tayo po'y magkaroon ng women's ministry. Every day, meron silang aral. Sa Sabbath study, 3 times a week yung ating Sabbath study. Lunes ng gabi, Miyerkules ng gabi, at men's ministry ng Sabado ng umaga. And then sa Sabbath service po natin. So wala kayong excuse para hindi makakain ang inyong mga kaluluwa. Pero kung kayo po ay aayaw sa pagkain ibinibigay po ng Rabay, subukan po ninyo para maramdaman po natin yung tinatawag na gutom sa spiritual na pagkain. Ito po yung dahilan kung bakit ipinapangaral ni Saulo yung mga ginawa niyang halimbawa kung paano patibayin ang isang nananampalataya upang ang sino may huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatian, sapagkat kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. That is our job, sabi ni Saulo. Ito ang gawaing ibinigay ng Rabay sa amin, sabi ni Saulo, na aliwin kayo at patibayin sa pananampalataya.
So ano yung magpapaaliw sa atin at magpapatibay? Yung ating mga gawain ba sa sanlibutan? Hindi po. Yung ating mga pera sa bangko? Hindi po. Yung ating mga kaibigan sa sanlibutan? Yung mga kaaliwan sa sanlibutan? Yung mga party sa sanlibutan? Yung mga kaibigan mo sa sanlibutan? Kamag-anak mo sa sanlibutan? Sabi ni Apostol Saulo, hindi. Hindi ito ang magpapatibay at magpapaaliw sa inyo sa pananampalataya. Ang magpapaaliw lamang at magpapatibay daw sa ating pananampalataya ay ang aral ng Ama. At ito yung kanyang salita. There's nothing else. Kaya ito po yung dahilan kung bakit isinulat na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Ama. Ito po yung ating kaaliwan. Ito po yung ating joy sa bawat umaga. Ano po? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, gawin yung ulagi na magpasalamat sa Ama. Paggising pa lamang po ng ating mga, pagmulat po ng ating mga mata sa umaga, sabihin po ninyo, good morning, Father Yah. Hallelujah. Yun po ang lagi niyong mamutawi. Ano po? Ibigay natin ang kapurihan, pasasalamat sa ating Amang Yahweh. Hallelujah. Hebreo. Dumaka naman po tayo dito sa aklat ng Hebreo. Ano po? Chapter 3, verse 12 to 14. Ito po. Chapter 12 to 14. O, chapter 3, verse 12 to 14. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Ito, pinag-iingat tayo ni Saulo. Bakit? Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Outs. Wag naman po sana. Ano po? Wag naman sana na mayroon sa inyo na nakikinig na may pusong hindi nananampalataya. Meaning, lamig sa pananampalataya. Nawalan na yung kanyang init. Meaning, hindi na ganun yung kanyang pagtitiwala sa salita ng Ama. Hindi na ganun yung impact ng salita ng Ama. Dati-rati, excited ka na makarinig ng salita ng Ama. Ngayon, parang wala ka lang. Para bang yung bang parang it's normal. Yung bang parang wala ng excitement pag naririnig mo salita ng Ama. I pray na wag ganun. Hindi ka na excited kapag magsisimula na yung aral. Yung bang kapag magsisimula ng aral, kumbaga gumagawa ka ng way para anong tawag dito? Yung bang parang ipagkikibit balikan mo. I pray na wag ganito. Yung bang nakikinig ka kanina habang may nagtetestimonya, habang may umaawit, pero kung magsisimula na yung aral, parang wala na yung katulad nung dati. I pray na wag naman po sana ano po. Ibig sabihin parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo na kailangan ng salita ng Ama. Now, two things kapag ito'y nararanasan mo na sa sarili mo. Two things po yun. Is either sinasabi mo sa sarili mo na alam mo ng salita ng Ama at hindi mo kailangan ng kanyang salita, or pangalawa, hindi ka na apektado sa salita ng Ama dahil kontento ka na kung anong meron ka. Meaning kung anong alam mo sa pananampalataya, that's it. You know too much, kumbaga. At hindi mo na kailangan pang marinig sa iba ang salita ng Ama. Huwag naman po sana. Ano po? Dahil kung ito po yung nararanasan po natin, abay, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko po sa inyo maliban sa payo ng isang kapatid ko. Hindi maganda ang nararanasan mo. Kaya sabi ni Saulo, kung ang sino man sa inyo, baka sakali, sabi ni Saulo, na may pusong masama na walang pananampalataya. Anong mangyayari? Na naghihiwalay sa inyo sa Ama na buhay, baka maihiwalay kayo. Kasi kung hindi na tayo excited sa salita ng Ama, sino pa o ano pang makapag-i-excite sa atin? Kung hindi tayo mai-excite sa salita ng Ama, sino makapag-i-excite sa atin? Bakit, kako?
Dahil ang ating Ama ang nagbibigay sa atin ng buhay. So kung hindi ka na excited, meaning hindi ka na takot sa nagpaparinig ng salita, ano pang hinahanap mo na makapagpapa-excite sa iyo kung mismong sa salita ng Ama hindi ka na natatakot o hindi mo na kailangan o ipinagkikibit-balikat mo na, meaning hindi na ito mahalaga sa iyo. Bay kapatid ko, nagsisimula ka na inilalayo ng iyong sariling pangunawa at ang mga gawa na ginagawa mo na ikaw ay mahihiwalay sa Ama na buhay. Huwag naman sana. Kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa. Kailan? Once a week? Once a month? Once a year? Ito bang sinasabi ni Saulo? Now, basahin po ninyo sa inyong mga Biblia. Baka sabihin po ninyo, ito'y Biblia natin, kaya iba yung translasyon. Pero anuman pong translasyon ng Biblia ang basahin nyo. Ang sinasabi niya rito, ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa. Araw-araw. Na wala kayong excuse. Ano po? Huwag niyong sabihin na tayo'y busy sa ating mga gawain. Wala tayong excuse. Now, hindi ito galing sa aking bibig. Sulat ito ni Saulo sa mga taga-Hebreo. At alam natin na ang mga salita sa Biblia ay inspired ng banal na Espiritu. Meaning isinulat para sa atin. Para sa ating ikatututo. Pero kung hindi na tayo nai-encourage sa salitang ating naririnig at nababasa, kapatid ko, para kay at mayroon pang Biblia. Kung hindi na tayo matututo. Pwede ba nating sabihin, pag dumating ang araw ng paghuhukom, sabihin natin, Rabbi, I'm sorry, naging busy ako. Pwede ba nating sabihin yun, kapatid ko? Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ito, kapag nawili na tayo sa ating gawain, at ang nakikita na lang natin yung kaligayahan sa gawa natin sa sanlibutan, nakakalimutan natin yung kaligayahan natin na nasusulat, hanapin natin ang kaligayahan natin sa Ama. Anong sabi niya? Delight yourselves unto Father Yah. Di ba nasusulat yan? Hanapin daw natin ang kaligayahan natin sa ating Ama. At anong kapalit? At ibibigay niya ang nasa ng ating mga puso. Now, ginawa mo ito kapatid, di ba? Kaya ibinigay ng Ama ang nasa ng puso mo. Now, ang problema nang matanggap mo na ang nasa ng iyong puso, kinalimutan mo na yung unang istansa. Yung unang mga letra. Bago mo naranasan at natanggap ang nasa ng iyong puso. Yung sinabi niyang, hanapin mo ang kaligayahan mo kay Amang Yahweh. Hanapin mo yung kaligayahan kay Amang Yahweh. Meaning, gawin mo yung kanyang kalooban. Maging excited ka sa kanyang mga salita. Yun ang ginawa mo nung una. Pero nang naranasan mo yung pangalawang talastas ng talata, tumigil ka na doon sa pangalawang talastas. Kinalimutan mo na yung unang talastas ng talata na hanapin mo ang kaligayahan mo kay Amang Yahweh. Hinahanap mo na ngayon ang kaligayahan mo sa nararanasan mong bunga ng nasa ng iyong puso na nararanasan mo na. Kapatid ko, anong sabi ng Apostol Saulo? Ito'y magiging daya ng kasalanan sa iyo. Dadayain ka ng sarili mo. At sasabihin ng sarili mo sa iyo, hindi mo na kailangan yung unang talata na hanapin mong kaligayahan kay Amang Yahweh. Bakit? Nararanasan mo na ang nasa ng iyong puso. Yun ang dadaya sa atin. Kaya tayo nawawalan ng tinatawag na excitement sa salita ng Ama. Kaya tayo nanlalamig sa pananampalataya. Dahil ang ating mga sarili mismo ang dumadaya sa atin na hindi na natin kailangan ang salita ng Ama. Ano po? Ibang joy ang hinanap natin. Joy of ourselves. Kagalakan ng ating sariling hinanap natin. Hindi kagalakan sa bawat pagsubok ng Ama.
para sa ating pananampalataya, kundi ang nahanap natin ay ang kagalakan sa ating sarili at kagalakan na ginagawa ng ating mga kamay. Yun ang nahanap natin. Nakabaliktaran sa gustong iparating ng Rabay. Pero nararanasan mo ngayon, kaya kinalimutan mo ang salita ng Ama. Ito ang sabi ni Saulo. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ng Mesyas kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Paano daw natin mapapatunayan na tayo bahagi pa rin ng Mesyas? Hindi lang nung simula. Dahil sabi ni Saulo, para tayo'y maging kabahagi ng Mesyas, anong gagawin natin? Ating iingatang matibay ang pasimula. Magmula nung nakilala mo ang pananampalataya sa ating Rabay. Hanggang kailan? Hanggang nung matanggap mo ang kanyang pagpapala at yung nasa ng iyong puso, doon ka ba titigil? Hindi po. Sabi ni Saulo, hanggang sa katapusan. Up to the end. Dapat ganun kainit ang ating pananampalataya. Ito po yung dahilan kung bakit marami ang nangawawala sa pananampalataya. Tignan po ninyo sa inyong mga pangunawa. Dito sa Louisiana, marami akong nakita na hanggang simula lang yung kanilang init sa pananampalataya. At the end of the day, nang matanggap na nila ang kanilang mga hininging nasa ng kanilang mga puso, doon na sila nahimlay. Hinanap na nila yung kanilang kaligayahan doon sa nasa ng kanilang puso. Nakalimutan na nila yung unang talata. Ganon din ang mga nangyari dyan sa bansang Pilipinas, yung mga nangawalang pananampalataya. Pero parang hindi tayo natututo, ano po? Huwag naman sana. Kung ito'y nararanasan po ninyo, ipinaparamdam ng Rabay sa inyo yung unti-unti nating paglamig sa pananampalataya. Kapag naririnig ninyo ang aral, kapag may Bible study, pag may women's ministry at wala kayong urge na makinig sa salita ng Ama, unti-unti, dinadaya tayo ng ating mga sarili. Hindi ganito ka-subtle, ganito ka-simple ang ginagawa ng kalaban. Unti-unti, pinaparamdam na sa iyo na hindi mo kailangan yung maririnig mong aral. Unti-unti mararamdaman mo, iniiiwas mo na sarili mo. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Nasusulat mga kapatid ko, we will work in our own salvation with fear and trembling. Ang magiging gawain lang po namin ay pangaralan kayo ayon sa sinasabi ni Saulo nang utusan din niya si Timoteo sa mga taga-Tesalonika para aliwin at patibayin ang mga nananampalataya sa Tesalonika. Yun ang mga nagagawa namin bilang mga ngaral ng Rabay. Pero ang pilitin kayo sa paggawa, yung painitin kayo sa pananampalataya, hindi po namin ito magagawa. Sarili po ninyong kusa bilang nananampalataya sa Rabay. Dahil lahat po tayo ay may will, may free will para piliin kung ano ang ating gagawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po? Ito'y paalala lang po ng Rabay. Ano po? Wag naman po sana ninyong batuhin yung nangangaral. Ano po? Don't shoot the messenger. Ika nga. Hindi ko po salitang pinapangaral ko sa inyo mga kapatid. Salita po ng Rabay. Ano po? Kung kayo po'y naapakan ng Rabay, good. Ibig sabihin kailangan nating baguhin ang ating mga pananaw. Ano po? Pangalawang Pedro chapter 3 verse 17. Pangalawang Pedro chapter 3 verse 17. Kaya nga mga minamahal, eto, dagdag na patibay doon sa sinabi ng Rabay, doon sa sulat ni Saulo sa mga taga-Hebro. Kaya nga mga minamahal, sabi ni Pedro,
yamang nalalaman ninyo nang una ang mga bagay na ito, wala tayong excuse. Alam mo na ito, sabi ng Apostol Pedro. Now, hindi nagkulang ang rabay, mga kapatid ko, sa pangangaral. Hindi po siya nagkulang. Huwag nating sisihin ang rabay at the end of the day. Ginawa niya lahat ang kanyang magagawa. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Nagpadala siya ng kanyang mga mangangaral. Araw-araw. Kaya wala tayong excuse. Kaya sabi ni Pedro, kaya nga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng unang mga bagay na ito. Anong advice niya Apostol Pedro? Ay magsipag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, sabi ni Pedro. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, because of our own self, ang ating sarili, ang dadaya sa atin. Yung ating mga nararanasan at natatanggap na pagpapala, ang dadaya sa atin. Dahil baka sabihin natin ito'y galing kay Amang Yahweh. Totoo, galing kay Amang Yahweh. Pero nakalimutan natin yung ating kaakibat na obligasyon para ituloy yung pananampalataya na tinanggap mo yung una. Yun ang mali na magiging pangunawa natin kung ating ititigil ang ating pananampalatayang tinanggap na mainit nung una at ngayon ay unti-unting nanlalamig ka dahil sa pagpapalang tinatanggap mo na. Anong mangyayari? Nasa pamamagitan ng kamalian ng masasama, anong mangyayari? Ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Sinong maghuhulog sa atin? Sa ating pananampalataya? Tayo din. Hindi natin pwedeng isisi sa kanino man kung tayo mawawala sa pananampalataya. Tayo ang dadaya sa ating mga sarili. Tayo ang magsasabi na hindi na natin kailangan ng salita. Tayo, dahil hindi na tayo magiging kasing init nung unang tayo nananampalataya. Mararamdaman po ninyo, and I know, nararamdaman na natin. At kung nararamdaman natin na ganun na yung ating pakiramdam, sabihin natin sa sarili natin, mali na yung aking nagagawa. Anong gagawin natin? Tayo humingi ng panibagong init ng pananampalataya sa rabay at ipangako natin na hindi na ito mauulit pa. Ulitin ko mga kapatid ko, kung ang nararamdaman natin ay hinahanap na lang natin ang ating joy sa ating mga tinatanggap na pagpapala. Kung ang mga nararanasan natin ay hinahanap na lang natin yung joy sa ating mga tinatawag na nasa ng ating mga puso. At hindi na tayo nakakaramdam ng init, inspirasyon at urge na makinig sa salita ng Ama kapag may nangangaral. Abay kapatid ko, unti-unti, dinadaya ka na ng iyong sarili. Kaya tayo po sana ay magkaroon ng tinatawag na pangunawa. Ano po? Hanapin natin ang kaligayahan sa ating mga kabagabagan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yun ang aral ng rabay. Ulitin ko ulit, baka naman ang nangyayari sa atin ngayon, hinahanap natin ang ating kaligayahan sa mga nasa ng ating mga puso at nakalimutan na natin na hanapin natin ang kaligayahan natin sa salita ng ating Ama. Yun po yung nagiging pagkabaliktad. Ano po? Kaya, mag-ingat po tayo sa aral na ibinibigay ng rabay. Pilipos, chapter 1. Verse 9. Pilipos, chapter 1, verse 9 and 10. Pilipos, chapter 1, verse 9 and 10. At ito'y idinadalangin ko. Idinadalangin ni Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos bilang apostol. At bilang inyong namumunong pangkalahatan, idinadalangin ko rin
na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Na ang pag-ibig po ninyo sana sa bawat isa ay sumagana sa kaalaman at sa pagkakilala, meaning sa inyong pagkatuto sa salita ng Ama. Kaya ako po'y natutuwa sa women's ministry. Ako'y natutuwa sa men's ministry sa mga nakikisalo. Ako'y natutuwa sa Bible study sa mga nakikinig. Dahil ito yung gusto ng ating rabay, na tayo'y matuto, maliwanagan sa mga salita para tayo po ay matuto sa buhay at alam natin ang ating mga gagawin pag dumarating yung sinasabi nating kabagabagan sa pananampalataya. Kaya ang aking prayers ay katulad din ng prayers ni Saulo bilang isang apostol. Na tayo, kayo na nananampalatayang mga kapatid ko, ay sumagana sa kaalaman at pagkakilala upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling para malaman daw ninyo kung ano yung magiging maayos na inyong maipapamuhay. Yung magiging tama na mawawastong pag-uugali. Kung ano yung maganda sa ikakatibay ng pananampalataya ng bawat isa. Pero ito hindi nyo mauunawaan at malalaman kung kayo'y titigil sa pag-aaral ng mga salita. Kung kayo ay magsasabing hindi nyo na kailangan ang aral ng rabay. Ito hindi nyo po mauunawaan. Kaya, talasasin po natin, ang aral po ng rabay ay para sa bawat isa. Upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang kailan? Hanggang nung una? Hanggang makamtan natin ang nasa ng ating mga puso? Hindi po. Hanggang sa kaarawan ng ating Mesyas. Meaning hanggang dumating ang rabay o kung alin yung mauna. Ang pagdating ng rabay o yung pagpikit ng ating mga mata. That is the ending. Hindi kung kailan lang natin naramdaman at nakuha na natin ang nasa ng ating mga puso. Titigil na tayo sa paggawa ng bunga ng kabanalan at pag-aaral ng mga salita. Hindi po titigil doon. Ano po? Kaya mga kapatid ko, kilalanin po natin ang aral ng rabay. Ano po? Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, ito sulat ni Saulo sa mga taga-Korinto, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Mesyas. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Mesyas. Now, anong sinasabi dito ni Saulo? Yung gawa ng ating mga kamay sa paghahanap natin ng nasa ng ating mga puso dito sa sanlibutan o yung gawa ng ating mga kamay ayon sa kalooban ng ating Ama at ng ating Rabay para sa ikakatibay ng ating pananampalataya. Kayo na po yung humatol po kung alin ang tinutukoy dito ni Saulo. But I pray na ang inyong hatol ay sasabihin ninyo na ang gawa ng inyong mga kamay ay ayon sa ikakatibay ng ating pananampalataya. Yung hanapin natin, yung kaligayahan, yung positibo sa ating mga kabagabagan dahil sa ating mga pananampalataya. At hindi yung hanapin natin yung kaligayahan sa nasa ng ating mga puso at kalimutan na natin ang aral ng ating Ama na nasusulat na sinasabing hanapin natin ang kaligayahan sa ating Ama. Tayo na po yung humatol. Ano po? Kung alin po dito yung ating iisipin na magiging tama. But I pray na ang magiging tama ninyong kasagutan, hahanapin natin ang kaligayahan, ang mga pag-asa sa gitna ng ating mga kabagabagan dahil sa mga aral na naririnig natin na magbibigay sa atin ng pag-asa. Ano po? Huling talata na po ito ng ating rabay dito sa Hebreo, chapter 12, verse 2. Ito po, huling sulat ng ating rabay dito sa
Hebrew chapter 12 verse 2. Namasdan natin ang ating Rabbi Yeshua na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Now, sino daw po yung nagpasimula at magtatapos ng ating pananampalataya? The author and the finisher of our faith, ang ating Rabbi. Siya ang nagpasimula, siya ang humatol. Siya ang nagpasimula, kako sana, siya ang tatapos. Ganon din po tayo. Nagsimula tayo sa pananampalataya sa Rabbi, tayo din po yung matatapos sa nananampalatayang tapat sa ating Rabbi Yeshua. Yun po yung ending ng ating mga pananampalataya. I pray, bawat isa. Masdan natin ang ating Rabbi Yeshua na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis sa tulos. Niniwalang bahala ang kahihiyan at ngayon nakaupo sa kanan ng luklukan ng ating Ama. That is the ending ng paghihirap ng ating Rabbi nung siya namatay sa tulos. Siya ngayon ay nakaupo sa kanang bahagi ng ating Ama. Sa atin, ano bang gusto nating ending? Yung tayo ay maghanap ng kaligayahan kapag nakuha na natin o naranasan na natin o natanggap na natin yung nasa ng ating mga puso, o yung hanapin natin ang kaligayahan natin sa bawat kabagabagan ng ating pananampalataya. I pray mga kapatid ko na ang aral po ng Rabbi ay nakapagpatibay ng ating pananampalataya. Nagbigay sa atin ng mga kaisipan para talasasin natin kung ano yung ating mga nararanasan ngayon sa ating buhay. Yung nararanasan nating mga bagabag, naway tayo ay may pag-asa. At yung nararanasan natin sa mga naririnig nating aral, ay pray na ito'y katulad pa rin nung una, na kasing init pa rin nung una tayong manampalataya. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabbi. At ako po'y nananalangin na ang bawat isa po sana ay nakapulot ng aral na siyang magpapatibay ng bawat isang pananampalataya. Ang gawain po ng Rabbi na ibinigay sa akin ay pangaral ang kanyang salita. At ako'y nananampalataya na ang bawat isa po ay pagpalain ng Rabbi ng pangunawa at kalaman para po sa lalong ikaluluwalhati ng kanyang napakadakilang pangalan. Katulad po ng ginawa ng babaeng ito, ano po? Nang siya po ay nabubuhay pa na wala pa po sa pananampalataya. Hinahanap po niyang kanyang kaligayahan sa mga nasa ng kanyang puso. Pero nang makita po niya at maunawaan ang aral ng Rabbi at tinanggap po niya ito bilang kanyang manunubos at tagapagligtas, hinanap na po niya yung kaligayahan niya sa bawat bagabag o gawain na ibinigay ng Rabbi sa kanya. Ito po'y ikinatuwa niya dahil siya ay naging karamay sa paghihirap ng Rabbi nung siya'y narito sa lupa. Kaya nang kinuha po niya yung pinaka-importanting pag-aari na kanyang inipon bilang tinatawag na pagbibigay handog ng kusang loob sa kanyang puso na ibibigay niyang tinatawag nating paghahanda sa kamatayan ng Rabbi. Kinuha po niya ang pinaka-importanteng pag-aari niyang material na ayon sa kwento, nagkakahalaga ng 1 taong sahod. Pero sa kanya po ito'y higit sa halaga ng 1 taong sahod dahil ito'y pinaghirapan niya ng kanyang buhay. Ito po'y ibinuhos niya ng buong buo. Kaya ang ginawa naman po ng Rabbi sa kanya, nang siya po'y nagsalita sa kanyang mga apostol, sinabi ng Rabbi, ipagsabi ninyo ang ginawa ng babaeng ito. Dahil inihanda niyang aking sarili sa kanyang kamatayan, kaya sabi ng ating Rabbi, kung kayo'y mangangaral ng mabuting balita, ng magandang balita, ipangaral ninyo ang ginawa ng babaeng ito bilang alaala sa kanya. Kaya mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabbi. At ako po'y umaasa na bawat isa ay nakapulot ng aral na salita
para po sa lalong ikatitibay ng ating pananampalataya at sa ikaluluwalhati po ng pangalan ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi at Shalom. Hallelujah. Hallelujah po. Hallelujah mga kapatid.